Amen. Kayo pa tayo muli, mga kapatid. Ang lahat ng buhay ay pumalakpak ng malakas. Amen. Itaas po natin ang ating mga kamay, dalawa, mga kapatid. At lakasan po natin nang sabihin natin, hallelujah, at iwagayway natin, hallelujah! Hallelujah! Come on, church! Hallelujah, Jesus! One more time, hallelujah! At talong po tayo ng 3 beses sabay-sabay. 1, 2, 3, go! 1, 2, 3, and hallelujah! Hallelujah, praise the Lord. Purihin ang Panginoon. Bago po tayo makaupo, tayo po ay diretso na sa ating pangangaral ng salita ng Panginoon. Praise the Lord. Kung meron po kayong Biblia, mga kapatid, makipagbuklatan po kayo sa akin sa aklat po ng Mateo, chapter 16, 18 hanggang 19. Papabasa po natin kay Brother Eddie. Praise the Lord. Matthew 16, verses 18 to 19. At sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipa na laban sa kanya. Amen. Verse 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Amen. Tayo po ay manalangin, mapatid. Dakilang Ama sa langit, ikaw ang Diyos ng mga Diyos, Hari ng mga Hari. Sinasamba ka namin, dinadakila sa oras pong ito. Ikaw po ang mamuna sa aming kalagitnaan. Hallelujah. Sinasaway namin, Panginoon, anumang distraction, O God. Alam ko, Panginoon, na may maganda ka pong mensahe sa oras na ito. Kaya, Panginoon, samahan mo kami, Lord God, na amin pong sinasaway anumang distraction, Lord. Hallelujah. In the name of Jesus. Lord, dalangin ko po, Panginoon, na basbasan niyo ang aking labing, Panginoon. Kasihan niyo po ako, Panginoon, ang iyong banal na dugo. Hallelujah. Ganun din ang makakarinig ng iyong banal na salita. Punasan mo kanilang puso at isipan, Lord God, na kanilang maunawaan at makain nila, Panginoon, ang iyong salita, Panginoon. Hallelujah. At mailagay nila sa kanilang puso at may pamuhay ito, Lord God. Salamat, Panginoon, sa oras na ito na tatanggapin namin pagpapala. Sa pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabing Amen. Bago ka po, tingnan mo ang kaliwat kanan na iyong nakatabi, sabihin mo, kamusta ka? Praise the Lord. Amen. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Makakaupo na po kayo. Praise God. Praise God. At sa oras po ito, mga kapatid, bibigyan po natin ng pamagat ang mensahe sa oras na ito na mayroon pong pinamagatang Identifying the True Church. Identifying the True Church. Sabihin mo sa katabi mo, Identifying the True Church. Paano mo ma-identify ang tunay na iglesia? Amen. Church means, ang ibig sabihin po ng simbahan, it comes from the Greek word ecclesia. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, ecclesia. Oh. Paano bang banggit sa Greek niyan? Ecclesia. Ecclesia. Which means the called out ones. Mga tinawag o mga hinirang. Minsan, kapatid, na misinterpret po ng ibang mga religion ang ibig sabihin ng church. Ang translation po ng church sa ibang denomination, ito po yung building na kung saan nagkakatipon ang mga mananampalataya. Pero ang tunay pong church na ibig sabihin, yung tinawag, yung mga hinirang, yung mga pinili ng ating Panginoon, na kung saan ay ang body of Christ.
Ang tunay na simbahan ay hindi isang gusali. Ang simbahan ay kung saan naroroon ang Diyos sa ating buhay. The Bible says, we are the temple of the Holy Ghost. Amen. Ang lahat ng templo ng ating Panginoon ay buhay na pumalakpak sa ating Panginoon. Hallelujah! Wala pong templo ang Panginoon na patay. Walang templo ang Panginoon na hindi marunong sumamba. Walang templo ng Panginoon na hindi marunong magpuri sa Kanya. Kanina, nawala yung aking mic dahil nag-iingay mga kapatid. Hinayaan ko lang kayong mag-worship. At ang tunay na Pentecostal o Apostolic na mananampalataya, marunong pumalakpak, marunong sumamba, kahit walang microphone, kahit walang instrument, kaya nung mag-worship sapagkat ang pinupuri natin ay Diyos ng mga Diyos. Amen? Bisan mga kapatid, nasasanay ang iba na nakadepende na lang tayo sa ganda ng sounds. Nasasanay na lang tayo mga kapatid kung maayos lang lahat ng mga napapansin natin. Paano kung hindi maayos ang sitwasyon? Kaya ba nating magpuri sa Panginoon? Paano kung nawala ang ating projector mga kapatid? Kaya nyo ba bang umawit sa Panginoon? Dapat papatunayan natin yan sa harap ng Panginoon sapagkat tayo po'y naparito para magpuri sa ating Diyos na buhay. Amen. Maski sino ang tatayo dito mga kapatid, kahit na hindi magaling, kahit na hindi professional, basta mga kapatid, meron tayong pusong magpupuri sa Diyos. Huwag po natin titignan kung sino nakatayo dito, kung si Brother Eddie man, o si Pastor, o si Sister, basta ang mahalaga, nagsasalita ang Panginoon at ginagamit niya ang narito sa taas. Palakpak tayo sa Panginoon. Ang sabi po ng 1 Corinthians 6:19 hanggang 20, pabasa ulit natin. 1 Corinto 6:19 to 20. O hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo sa Diyos, at hindi kayo sa inyong sarili? Verse 20, sapagkat kayo'y binili sa halaga. Lolahatiin nga ninyo ng inyong katawan ang Diyos. Amen. Amen. We are the temple of the Holy Spirit. Tayo po ay templo ng ating Panginoon. At ang sabi ng Biblia, tayo po ay binili sa halaga. Kaya ang dapat mong gawin, luwalhatiin mo siya. Amen. Dapat mong gawin, mga kapatid, sambahin mo siya. Sapagkat ang Diyos ay naghahanap ng tunay na mananamba at sa Espiritu at katotohanan, tayo po ay magpupuri sa Kanya. Amen. Identifying the true church. Ito po yung mga tinawag na maging banal. Kaya pala tayo mga kapatid ay tinawag ng Panginoon para ikaw ay maging banal sa Kanyang harapan. Ang lahat po ng mga Kristiyano para ma-identify natin tunay silang church ay ito po yung pinagiging banal ng Diyos. Wala pong Kristiyano mga kapatid na nasa church, holy, pumapalakpak. Pagdating ng Monday, hindi na po siya holy. Ang pagiging banal mga kapatid ay araw-araw sapagkat mga kapatid, ang gusto ng Diyos, tayo po ay maging banal sa Kanyang harapan. Amen. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. 1 Corinthians chapter 1 verse 2. Sa iglesia ng Diyos na nasa Corinto, sa makatuwid bagay sa mga pinapaging banal kay Kristo Jesus, na tinawag na mga banal, nakasama ng lahat ng mga nagsisitawag sa bawat dako, sa pangalan ng ating Panginoong Jesucristo, na kanila at ating Panginoon. Amen. Para po ma-identify mo kung ito ay tunay na church o tunay na Kristiyano o tunay na iglesia ng Panginoon, dapat po merong pagkabanal na pamumuhay. Ano po ba ang ibig sabihin ng pagkabanal? Ang pagkabanal, mga kapatid, ito po yung bagay na tayo po'y namumuhay na naayon sa kagustuhan po ng Panginoon. Amen?
Kapag hindi po tayo sumusunod sa kalooban ng Panginoon, paano tayo ma-identify na tunay na church? Ang tunay na church, mga kapatid, dapat talagang ibinibigay mo ang buong lakas, buong iyong buhay sa ating Panginoon, especially kapag Sunday, narito ka, mga kapatid, handang-handa ka na magpuri sa Panginoon, handang-handa ka na pumalakpak sa Panginoon, dahil ikaw ay pinaging banal ng Panginoon. Mapalad ka, mga kapatid. Mapalad po tayo dahil pinili ka. Tinawag ka ng Panginoon. Ang iba, mga kapatid, hindi pa nila naririnig ang salita ng Panginoon. Naroon pa sila sa lusang ng kadiliman. Naroon pa sila, mga kapatid, sa buhay na kung saan sila po ay nagsisira ng kanilang katawan. Pero tayo ay blessed, mga kapatid, dahil narito ka na, mga kapatid, ligtas ka na sa piling ng ating Panginoon. Kaya ang dapat mong gawin, sambahin mo siya at ipakita mo na tunay kang church. Because we are the temple of the Holy Ghost. The church is any individual who believes in Jesus Christ. Ang sabi po ng Acts 16:31 sa English, and they said, believe in the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved, and thy house. Mga kapatid, sa Tagalog, Acts 16 verse 31, at kanilang sinabi, mananampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan. Amen. The true church, mga kapatid, ang ibig sabihin pala, yung mga believers. Yung mga naniniwala, yung mga nananampalataya sa Panginoon. Kapag ikaw ay nanampalataya sa ating Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. Mayroon pang bonus, mga kapatid, pati ang iyong sambahayan ay maliligtas. Amen. Kaya minsan, tayo po ay nahihiyang mag-akay o mag-share ng salita ng Panginoon dahil tayo mismo ay hindi pa ready. Ang mga hindi pa ready, magsabing praise the Lord. Amen. Hindi po masama ang magsabi ng totoo. Bagkus na kapatid, dapat tayong maging handa sapagkat ang Panginoon ay malapit nang babalik. Mag-akay tayo ng mga kaluluwa, mga kapatid, sapagkat kapag hindi tayo namunga, ang sabi ng Biblia ay pinuputol. Kapag wala kang nadala sa Panginoon, ay ikaw ay darating, ay ikaw ay mapuputol. Hindi lang ibig sabihin makakaakay. Kailangan ang buhay mo ay mamunga. Kailangan magbago ka. Kailangan ikaw ay banal sa harapan ng Panginoon. Paano ka magiging banal kung hindi ka naman sumusunod sa kalooban ng Panginoon? Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. At ang tunay na church, mga kapatid, para ma-identify natin yung tao na nakapagsisi na sa kasalanan. Who repented of sins. Dahil, mga kapatid, kapag hindi ka pa nakapagsisi sa ating Panginoon at namumuhay ka pa rin sa iyong dating buhay, hindi ka ma-identify na tunay na church. Amen? Amen. Ang sabi po ng 1 John 1:9 sa English, 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Amen. Kapag ikaw ay tapat na nagsisi sa ating Panginoon, siya po'y tapat at banal na tayo patatawarin niya. Yung totoong nagsisisi, mga kapatid, hindi lang sa labi na sinasabing patawarin mo ko, Panginoon, kung yung mga nagsisisi, mga kapatid, na natatalikod na talaga sa kasalanan. Amen. Sapagkat wala pong tatawaging tunay na iglesia na hindi po nakapagsisi sa kasalanan. Amen. Ang tunay na iglesia, mga kapatid, yung nakapag-accept ng bautismo sa tubig. Amen. Amen. Lahat ng nabautismo sa tubig, magsabing praise the Lord. Praise the Lord. Sapagkat ang bautismo ay isang senyales na ikaw ay nabago na ng Panginoon. Ikaw ay tumatanggap na sa Kanya at ikaw ay naligtas sa pamagitan ng pagtanggap sa pagsunod sa bautismo sa tubig.
Ano po ang sabi ng Acts 22 verse 16? Acts 22 verse 16, At ngayon, bakit ka tumitigil? Magtindig ka at ikaw ay magbautismo at hugasan mo ang iyong mga kasalanan na tinatawag sa kanyang pangalan. Amen. Amen. Ang pagbabautismo ay napakahalaga sa bawat Kristiyano. Bakit po kailangan nating mabautismuhan? Para mahugasan ang ating mga kasalanan. Para malinis tayo, mga kapatid. Ibig sabihin, kapag ikaw ay nabautismuhan, kumbaga sa pagligo, mga kapatid, tinatanggal mo ang iyong mga dumi sa katawan. Ganon din po sa spiritual, mga kapatid, kingdom. Kapag ikaw ay nagpabautismo, spiritually, nahugasan na ang iyong mga kasalanan. Yung dati mong mga secret na mga kasalanan, mga kapatid, na hindi mo sinasabi sa iyong mga kakilala, pero alam ng Panginoon. Pero nung ikaw ay nagpabautismo, nilinis ka na ng ating Panginoon. Yes. Amen. Nung ikaw ay nagpabautismo, mga kapatid, kasama ang pagpapagaling sa iyong karamdaman. Kasama, mga kapatid, ang pag-aayos ng iyong buhay. Ang bawat iyong pagsubok at problema, mga kapatid, ay kasama mo na ang ating Panginoon. Sapagkat ang sabi po ng Galatians 3:27, Galatians 3:27, sapagkat ang lahat na sa inyo ay binabautismuhan kay Kristo ay binihis si Kristo. Amen. Amen. Kapag ikaw ay nabautismuhan sa ating Panginoong Yesus, ibinibihis na natin ang ating Panginoon. At hindi natin pwedeng hiyain ang ating Panginoon at sasabihin, ikaw ay born again, pero hindi naman nababago ang iyong buhay. Amen? Ang mga tunay na iglesia, mga kapatid, ay binihis na natin si Kristo upang tayo ay makita, mga kapatid, na liwanag sa sanlibutan. Hindi natin pwedeng ipapahiya ang ating Panginoon na sasabihin, "O sister, di ba nagsisimba ka doon sa Arbolidos? Di ba born again ka na? Bakit hindi ka nagliliwanag? Bakit hindi nagbabago ang iyong buhay? Mahaba nga ang iyong pananamit, pero haba pa rin ang iyong dila." Isang ganon, mga kapatid, ang haba ng dila. Ibig sabihin, hindi mapigil, mga kapatid, ang ating mga pananalita. Okay lang sana kung ang salita ng Panginoon ang ating ibinabalita. Amen. Mas maganda, mga kapatid, ang salita ng Panginoon ang lagi natin pinopromote. Ang buhay natin, mga kapatid, ay binago na niya. Amen. Minsan nga kahit hindi ka na magpatotoo, mga kapatid, makita na lang yung buhay mo. O si sister, nakaka-bless yan. Dati ganyan ang buhay niyan. Pero ngayon, I'm so blessed. Sana maging ganun din ako. Saan kaya nagsisimba yung sister na yun? At doon palang, mga kapatid, makakaakay ka na at i-share mo na, o nga sis, napakabuti ng Panginoon. Dati hindi ko naririnig ang salita ng Panginoon, pero nung binuksan niya ang aking puso't isipan, tinanggap ko ang kanyang salita at ako'y binago niya ng lubusan. Amen. Napakabuti ng Panginoon, mga kapatid. Kung hindi tayo nakarinig ng salita niya at kung hindi tayo, mga kapatid, inakay ng mga kapatiran, wala ka dito ngayon, mga kapatid. Kaya wag nating sasayangin, mga kapatid, ang mga pagkakataong ito na ikaw ay malakas pa. Baka isang araw, mga kapatid, tayo po ay nasa banig na ng karamdaman at sasabihin natin, Lord, maglilingkod na ako talaga sa iyo. Huwag na nating aantayin, mga kapatid, ang tunay na paglilingkod kapag ikaw ay mahina na. Maglingkod ka na ngayon habang ikaw ay malakas, mga kapatid, habang ikaw ay may hininga, habang ikaw, mga kapatid, ay nabubuhay pa. Sapagkat kapag ikaw ay wala ng hininga, wala ng panahon para ikaw ay makapaglingkod pa. Amen. Ang tunay na iglesia, yung meron pong kapangyarihan. Hindi lang po nagtatapos, mga kapatid, sa bautismo sa tubig. Kailangan meron kang kapangyarihan laban sa gawa ng kadiliman, yung mga tumanggap ng banal na espiritu. Ang sabi po ng Acts 1:8, mga kapatid, sa English, Acts 1:8, But you will receive power when the Holy Spirit has come upon you, and you will be my witness in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the end of the earth. Amen. Amen. Kailangan
kailangan pala natin mga kapatid, tanggapin ang banal na Espiritu. Kasi mga kapatid, kapag wala kang banal na Espiritu, wala kang kapangyarihan. Hindi mo kaya lahat ng pagsubok dito sa mundo. Ang diablo mga kapatid, galit na galit. Gusto niya mahila tayo mga kapatid para meron po siyang kasama mapunta doon sa impyerno. Gusto ng diablo mga kapatid na meron siyang kasamang paparusahan. Alam niyo ba, ang impyerno ay ginawa para sa devil. Ang impyerno ay ginawa sa mga fallen angels na lumaban doon sa langit mga kapatid. Pero ang gusto nila mga kapatid, meron silang makasama na nilikha ng Panginoon. At ang sabi ng iba, kapag sila'y namatay, para lang hangin o para lang usok pagkatapos wala na. Hindi po ganon ang ibig sabihin ng Biblia. Kapag tayo po ay namatay at wala tayo sa Panginoon, meron pong pangalawang parusa. Meron pong pangalawang buhay mga kapatid na kung saan mamimili ka langit at impyerno. Kaya napakahalaga mga kapatid na maririnig na natin ang salita ng Panginoon. Ang sabi nga ng rich and poor mga kapatid na si Lazaro, na nung namatay po yung mayaman, ang sabi niya, Amang Abraham, na-realize niya yung namatay siya, parang mainit, madilim, mabaho. Buti pa si Lazaro, Amang Abraham, na andyan sa piling mo. Pwede bang pabalikin mo si Lazaro sa buhay, sa mundo ng mga buhay? Para masabi ni Lazaro na meron talagang langit at impyerno. Ano ang sabi ni Amang Abraham? Hayaan mo ang mga mangangaral, hayaan mo ang mga nilikha ng Panginoon upang ibalita ang good news. At kung hindi sila tatanggap, nasa kanila na yun. Kaya mapalad tayo mga kapatid ngayon, narito tayo, naririnig mo na merong langit at impyerno. Kapag hindi tayo mga kapatid na bago, paano na tayo pag tayo dumating sa banig ng karamdaman? Amen. Maraming namamatay mga kapatid, yung iba, meron tayong kasama dito na backslide. Nakakalungkot mga kapatid, hindi natin alam kung nakapagsisi pa siya mga kapatid nung time na yon. Paano mga kapatid kung time na yon namatay siya at hindi niya na naalala yung pagsisisi? Sabi ng Biblia, is appointed unto man who wants to die, and after this is judgment. Minsan lang itinakda ang buhay ng tao mga kapatid, at pagkatapos niyan ay paghuhusga. Kapag tayo po ay patay na, hindi na po tayo pwedeng magsisi. Kapag tayo mga kapatid ay wala nang hininga, hindi mo na pwedeng sabihin, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Wala ka nang magagawa mga kapatid. Habang ikaw ay nabubuhay, maglingkod ka na sa Panginoon. Habang ikaw ay may lakas pa mga kapatid, huwag mo nang sayangin ang panahon. Napakabilis lang po ng panahon. Nung ako po ay dumating dito, ako po ay 29 years old lang. Ang sabi ko, 5 years lang ako, magpo-for good na ako sa Pilipinas. Inabot na po ako ng 20 years. Kaya 49 years old na. Andito pa rin ako sa Greece mga kapatid. Masarap pala mga kapatid kapag ikaw ay naglilingkod sa Panginoon. Hindi mo namang malayan mga kapatid ang oras at panahon, sapagkat ang Panginoon ang bahala sa atin. Amen. Ibigay lang natin mga kapatid ang mga desisyon sa Panginoon, sapagkat ang desisyon natin minsan ay mali. Pero ang desisyon ng Panginoon mga kapatid, siya po ang nagtutuwid sa lahat nating pangarap. Kaya ang sabi ng Panginoon, ibigay mo ang iyong mga desisyon sa akin, at siya ang masusunod. Hindi po tayo mga kapatid. Kapag sinabing, He is the Lord of Lords, siya ang ating Panginoon, hindi dapat masusunod yung gusto natin, yung gusto ng Panginoon. Amen? Tapikin mo, katabi mo, sabihin mo, hindi yung gusto ko. Yung gusto ng Panginoon. Ang tunay na Kristiyano mga kapatid ay kailangan natin maging holy. Yung namumuhay ng may kabanalan. Amen. Ano po ang sabi ng 1 Peter chapter 1 verse 15 to 16? 1 Peter
chapter 1 verse 15 and 16, ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay ng mga pakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Verse 16, sapagkat nasusulat, kayo'y mga pakabanal sapagkat ako'y banal. Amen. Amen. Ang tunay palang Kristiyano o ang tunay na church, mga kapatid, ay nagpapakabanal. Amen. Meron pa bang mga Kristiyano rito, mga kapatid, na nagsasabong? Di ba wala na? Amen. Dati meron. Libo-libo pa ngayong pusta. Pero ngayon, hindi na. Meron pa ba ditong Kristiyano, mga kapatid, na nagsusugal? Wala na. Bingo. Dati may mga nagbibingo, pero ngayon, hindi na sila nagbibingo. Amen. Amen. Kaya nga, ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, nagbabago. Amen. Dati mayroong mga manginginom dito, mga kapatid. Amen. Halos silang balina kung susukatin. Pero nung sila ay binago ng Panginoon, wala nang inom-inom. Sa langit walang beer. Amen. Tama. Sa langit wala ng beer. Kaya dito, mga kapatid, hindi na rin natin iinumin ang beer, ang alak, anumang klaseng alak, sapagkat ang alak ay nakakalasing. Amen. Magpakalasing na lang tayo, mga kapatid, sa Espiritu ng Panginoon, sapagkat kapag ikaw ay lasing sa Espiritu ng Panginoon, marunong kang magpuri, marunong kang pumalakpak, marunong kang sumigaw, at buhay na buhay ang iyong kaluluwa. Amen. Amen. Identifying the true church. Makikilala mo ang tunay na iglesia. Alam niyo ba kung saan? Sa kanilang mga bunga. Amen. You will know them by their fruits. Ang sabi po ng Matthew 7 verse 16. Matthew chapter 7 verse 16, sa kanilang mga bunga ay yung mga kakilala sila, nakapuputi, baga ng mga ubas sa mga titikan, o ng mga igos sa mga dawagan. Amen. Amen. Kapag ang bunga pala ng isang Kristiyano, malalaman mo kung siya ay tunay. Subukin mo ang isang totoong Kristiyano, sabihan mo lang siya ng isang masakit na salita, magre-response agad yan. Pero kung ang tunay na Kristiyano, mga kapatid, hindi yan agad magre-react. Ang sasabihin pa niyan, God bless you. Pero kung hindi ka totoong Kristiyano, mga kapatid, marinig mo pa lang yun, anong sinabi ko? Halika ka dito. Sasabunutan mo na siya. Amen. At doon makikilala ka kung tunay kang Kristiyano o hindi. Sapagkat ang mga totoong Kristiyano, marunong magpakumbaba, marunong magpasyensya, marunong mga kapatid at mahinahon. Sapagkat iingatan nila na sila ay biniis nila si Kristo. Kapag ikaw pala ay nakabihis sa ating Panginoon, marunong kang mag-control. Kapag ikaw ay nakabihis sa Panginoon, hindi ka agad magre-react. Pag-iisipan mo muna ang iyong mga sasabihin. Ang tunay na iglesia ay sumusunod, mga kapatid, sa utos ng Panginoon. Gumagawa tayo sa ating mga pananalita, nag-iingat ka. Sa iyong pananamit, ikaw ay nag-iingat. Wala ng Kristiyano, mga kapatid, ang nagdadamit na nakikita halos ang dapat hindi ipakita. Amen? Ang mga tunay na Kristiyano, mga kapatid, nagdadamit na naayon sa kalooban ng Panginoon. Kaya nga, mga kapatid, dito sa church, lagi natin ang itinuturo, ang mga babae dapat magdamit ng mahinhin, mga kapatid. Sapagkat yan po ang nakasulat sa Biblia, at ang mga babae dapat mahaba ang buhok. Amen. Bakit, mga kapatid? Kasi yan po yung inyong glory. Amen. Amen. Hayaan niyo ang sasabihin ng mga sanlibutan, o parang naglolosyon na siya kasi ang haba ng buhok niya, kasi ang haba ng damit niya. I don't care. Mas gusto ko ito dahil kapag ako ay pupunta sa langit, kapag hindi ako sumunod sa kalooban ng Panginoon, baka maiwan pa ako sa langit. Amen. Wala pong mga tunay na Kristiyano ang hindi sumusunod kapag Monday na, nagpapagupit na. Dahan-dahan, papahabain ko yung buhok, itatali ko muna. Baka makita ni Pastor pagdating sa Sunday, hindi na ako gagamitin. Oh, Monday naman ngayon. Magpapantalon lang ako, magpapapicture, magpo-post pa ako sa Facebook para makita ni Pastor. Amen. Ang tamaan,
Bato-bato sa langit, mga kapatid, mahal ko kayo, kaya sinasabi ko to sapagkat ang tunay na Kristiyano, ang mga babae, ay meron pong pagkabanal na pamumuhay. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi lang Sunday. Tandaan nyo, every day, every Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, and Sunday. Hindi lang nakatingin ang Panginoon kapag Sunday, ang ganda ng mga bihis natin, pero pag Monday hanggang Saturday, ang haba na ng dila natin. Amen? Huwag pong ganoon, mga kapatid, kaya nga merong awitin, umayos ka. Umayos ka. Dapat makita sa'yo. Hindi lang sa salita, mga kapatid, dapat merong gawa. Handa ka na bang maging Kristiyano? Amen. Tinalikuran mo na ba ang lahat mong bisyo? Amen. Alak, sugal, sigarilyo, pati na ang chismis. Si pastor naman, panay chismis na lang ang binabanggit. Sino ba ang nagsabi sa'yo, pastor, na chismosa ako? Amen. Bato-bato sa langit. Tamaan, huwag pong magagalit. Mahal po kayo ni pastor. Amen. Kailangan natin marinig ito, mga kapatid, sapagkat kailangan mong magbago. Amen. Praise God. Dumadami ng ating mga bata, mga kapatid. Ang tunay na Kristiyano, kapatid, ay marunong sumunod sa utos ng Panginoon, marunong maglingkod, marunong sumuporta sa gawain, especially, mga kapatid, sa pagbibigay. Amen. Diyan po minsan nasasaktan ang mga hindi pa puro. Kapag hindi ka pa pure, mga kapatid, nasasaktan ka pa. Pero kapag ikaw ay totoong Kristiyano, mga kapatid, sige pastor, ipangaral mo ang pagtatides. Tama yan, kasi yan nakaka-bless yan. Amen. Alam niyo ba, ang true secret of blessing is by giving. Amen. Amen. Kasi minsan hindi po natin nauunawaan ang ibig sabihin ng pagbibigay, kaya wala po tayong pagpapala. Akala natin yung dami nating pera, mapatid, pagpapala na yan, mauubos din yan. Ang tunay na pagpapala, mapatid, yung meron ka ng contentment sa puso mo. Yung tunay na pagpapala, mapatid, yung mayaman ka, mapatid, sa pagbibigay. Sapagkat yung pagbibigay, mapatid, ibig sabihin, kontento ka na sa buhay. Hindi mo na iniisip, sayang naman to, papel itong ibibigay ko sa church. Magpa-part-time na lang ako ulit. Pero mapatid, ang sabi ng Panginoon, kapag ikaw magbibigay, dapat may galak. Amen. Kapag ikaw ay magbibigay, mapatid, dapat merong pusong pagbibigay, mapatid, hindi nag-aalinlangan. Mas mabuti pang huwag mo nang ibigay. Amen. Amen. Totoo yan, mapatid. Pero kung ikaw ay hinihipo ng Panginoon, ibigay mo yan, mapatid. Baka merong nangangailangan talaga niya, mapatid. Alam mo, ang pagbibigay natin, malaking nagagawa ng iglesia. Amen. Marami tayong magtutulungan, mapatid. Maging ang aming church, lalago kapag tayo po ay nagtulong-tulong. Amen. Ibigay natin ang lahat, ang ating lakas, mapatid, ang ating time sa Panginoon. Mag-akay ka. Kapag ikaw ay may nakakasakay sa buses, meron ka bang dinadaluhan? Kapag nasimulan mo na mag-akay, mapatid, magugulat ka na lang, sasama na yun sa'yo. Magugulat ka, mapatid, ang mga upuan, bawat isa may dala. Si Sister Maria may dala. Sister Marieta may dala. Si Sister Joanne may dala. Si Sister Susan may dala. Si Sister Judy may dala. Si Sister Myla, dala niya ng buong kamag-anak ko namin sa susunod. Amen. Welcome sis, pasok po kayo. Amen. Sister Findy, God bless. Kapag tayo pala, mga kapatid, ay meron pong pusong pagsunod, makakapag-akay ka. Tingnan nyo, mga kapatid, ang aking may bahay, eager na siyang mag-akay, mga kapatid. Marami na po siyang naakay ngayon dahil kapag ikaw pala'y nag-aakay, magkakaroon ka ng kagalangan, lalo na kapag yung inakay mo na natili at nabautismuhan pa. Amen. Amen. Kailangan nating mamunga, mga kapatid, sapagkat kapag wala ka pang naakay, mag-challenge ka, Lord, turuan mo ako, Panginoon, kung paano ako mag-akay. Kapag ikaw ay nakapag-akay, mararamdaman mo yung joy. Kapag
yung inakay mo mga kapatid na natilit naglingkod at mas magaling pa sa'yo magpuri, mas lalo kang matuwa. Sasabihin mo sa Panginoon, thank you Lord, mas active po siya sa akin. Kailangan ko pang dagdagan yung pagiging active ko. Mas gusto ko pang lampasan din ang pagpupuri niya. Mas masarap magselos kapag ang pagsiselos mo ay pagpupuri sa Panginoon. Ang pagsiselos, mga kapatid, dalawang klase yan. Yung pagsiselos, ibig sabihin yung gusto mong makuha yung kanya. Merong mabuting pagsiselos, yung gusto mo, mga kapatid, na gusto ko maging ganun din kainit kay Brother Eddie. Gusto ko rin yung ganun magpuri kapag nagpo-praise and worship, yung talagang binibigay yung kanyang buhay. Amen? Hindi mo na yung magagawa kapag may sakit ka na. Hindi mo na yung magagawa kapag nirarayuma ka na. Hindi mo na maipapalakpak ang iyong kamay kapag nanghihina ng iyong katawan. Habang ikaw ay malakas, kapatid, gawin mo na ang iyong the best sapagkat darating ang time, maaalala mo ang pangangaral na ito. Sinabi ni Pastor, kailangan habang malakas nagpupuri na ako sa Panginoon. Kung darating man na ikaw ay manghihina, nagawa mo na ang sambahin ng Panginoon. Bigyan niyo pa po ako ng 5 minutes. 3 hours. And 2 hours. Joke lang mga kapatid. Ang sabi po ng ating topic, ang tunay na Kristiyano mga kapatid ay, saan na ba tayo? 2 Corinthians 5, doon muna Sister Kapalit. All things become new. Ang mga Kristiyano pala mga kapatid, yung dating nating buhay na hindi maganda, nabago na. Amen. Hindi daw nabago na ng Panginoon. Amen. Di ba ang sarap kapatid na ikaw ay binago ng Panginoon na dati may problema ka, wala kang masumbungan. Pero ngayon kahit may problema ka, nasusumbungan mo na ang Panginoon. Amen. Lord, tulungan mo ako Panginoon at magugulat ka, isang araw, ayos na ang iyong problema. Amen. Amen. Wala pong pagsubok na hindi natin kaya sapagkat hindi ka bibigyan ng Panginoon ng isang burden na hindi mo kaya. Ibig sabihin, yung pagsubok mong yan, ganyan ka kalakas. Pinagkaloob yan sa'yo dahil kaya mong solusyonan. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Identify the true church, mga batid. Ang sabi po ng Amen. Palakpakan muna natin ang Panginoon. Hallelujah. Nabago na, mapatid. 2 Corinthians 5:17. 2 Corinthians 5:17. Kaya't kung ang sino man ay nakay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na. Narito, sila ay bawang naging mga bago. Amen. Ang tunay na Kristiyano, mapatid, ang mga dati nagsilipas na. Hindi na natin ginagawa yung mga dati, mapatid. Ganyan po ang totoong Kristiyano. Kaya kailangan natin magbago, mapatid, ng ating mga daan. Ang totoong Kristiyano, mapatid, maganda na po ang lakad. Diretso na, mapatid, hindi na paikay-ikay. Alak pa. Pwedeng manik dyan, pulutan. Nasubukan ko po maging lasing, mapatid, at suka, mapatid, nang wala nang may suka. At ang sabi ko, hindi na ako iinom. Pero inom pa rin pagka tinukso. Ang tunay na pagsisisi, mapatid, yung hindi mo na talaga gagawin, mapatid, ibig sabihin, na-deliver ka na sa kasalanan. Kaya mapatid, pag-ingatan nyo, mapatid, na makita kayo ng mga kapwa nyo Kristiyano sapagkat ang Panginoon nakatingin sa atin. Dapat tayo maging halimbawa, mapatid. Kapag sinabi at narinig na natin ang salita ng Lord, sundin mo na. Baka pag nag-rapture, yung ibang mga sister nakahingaw pa rin. Maiwan ka sa rapture. Mabigat yan, mapatid. Walang alahas na papasok sa langit sapagkat ang alahas dito, peke lang doon sa langit. Sapagkat doon sa langit, ginto ang ating lalakaran. Doon sa langit, mapatid, salamin ay ginto. Yung hikaw mo, peke lang yan doon. Bawal ang peke sa langit. Amen? Wala pong peke doon, kaya ang lahat ng mga peke, alisin nyo na. Amen!
Kaya yung palakpak natin dapat totoo. Kaya dapat yung pagpupuri natin dapat tapat. Identifying the true church. Tatayo po tayong lahat mga kapatid. Pero yung pagbati. Brother Ruel. Kailangan yung pagbati. Hallelujah, Jesus. Identifying the true church. Hindi po tayo nakadepende mga kapatid sa ating feelings. Kapag hindi natin naramdaman na masarap magpuri, kapag hindi natin naramdaman na masaya, ay tayo na po ay nadidistract. Huwag po tayong magpa-distract mga kapatid. Mga kapatid, ating siyasatin ang ating puso. Kung tayo ba ay nasa tamang pamumuhay bilang tunay na iglesia, nasusunod mo ba ang kanyang mga utos at ipinamumuhay ba ito sa iyo? Hallelujah. Sa oras pong ito, mga kapatid, tayo po ay magpapasiyasat sa ating Panginoon. Hallelujah. Habang ating pong sinasamba ang Panginoon, draw me close to you. Never let me